Good morning sa inyong lahat mga idol. So mayroon tayo ditong i-upgrade na amplifier. So request ng may-ari kung pwede pa daw palakasin yung ampli. So i-check natin kung pwede. So ito yung Minami. Ang una natin gagawin, i-compare natin yung supply sa ating ipampapalit. Ayan, iti-test natin yung supply kung mag-match. Asan yung ating tester? So ito yung ating ipampapalit galing sa 5 auto. Ito yung original na supply. So tataasan natin siya ng amperahe. Ang gagawin natin, pinakauna natin gagawin, i-check natin yung supply kung kayahin ng drive ng transistor yung supply na ating ipampapalit. Kaya tanggalin muna natin itong kanyang supply. Ito yung kanyang AC out, secondary ng transformer. Tanggalin muna natin to. So naka-require dito sa board ay 25 25 volts yung nakalagay dito. Ayan, check muna natin gamit yung ating analog tester. Test natin yung supply. Ayan, plug in natin. Power on. Ayan na kasi tayo sa AC 50 volts. Ayan, ito yung ground. So ayan, nasa 20. 20 lang talaga. So ang ating ipampapalit ay 31 volts. Yan, 31 volts yung ating ipampapalit. So ang sunod natin gagawin, so ito pala, bali na palitan ko na ito ng transistor dito. Kaya lang ang nailagay ko dito ay yung 1943 at yung C5200. Tapos nagpalit tayo ng resistor na 0.25. So ang gagawin natin pareho. Hahanap tayo ng ganito rin na transistor output at yung resistor ay papalitan din natin. Tapos i-test natin i-check natin yung kanya mga capacitor dito sa drive ng output. So wala na siyang ibang pinaka capacitor kundi ito lang, pinaka filter lang. Ito lang ang pinaka capacitor dito sa drive ng output. So yung gagawin na lang natin mga lods ay magpapalit tayo ng same nito. Ito tatanggalin na natin to. Tapos ito palitan din natin to. Ayan, iti-test natin itong transformer na bilog kung kakayanin ng drive. Ayan, maghanap muna tayo ng resistor.
Sana walang epekto sa drive ng output. So ito pala mga lods, ang ginawa ko dito, ginawa kong subwoofer yung kabilang channel, pang subwoofer. Yung tunog niya puro lang bass, yung kabila naman yung pang boses. So naglagay tayo ng kinat lang na preamp ng para sa subwoofer, at yung sa kabila ay puro lang talaga kalansing at boses. So matagal na itong ginawa. Matagal ko na itong ginawang ganito. Kaya nag-adapt tayo ng volume control para sa subwoofer. So ito yatang kalahating channel ang ginawa ko ditong pang bass. Itong nilagyan ko ng malaking transistor. Ayan, tanggalin muna natin itong pinaka mainboard. Hanap tayo ng transistor na malaki para pareho sila. Ayan mga idol, meron na tayo nakuhang resistor na 0.25 ohms, tapos dalawang transistor na malaki. So papalitan natin itong maliit na transistor at resistor para match yung lahat, para magkapareha sila. Ayan, palitan natin tong out. Dalawang transistor. So gagawin natin pareho na A1943 at A5200 para parehas silang tumaas yung wattage. Lagyan natin ng thermal compound. Ayan mga idol, okay na yung ating nilagay na mga transistor, yung dalawang dinagdag natin na mas para pare-pareho silang malalaki. Ayan, so ito yung kanyang original. So ginamit natin ay yung 1943 at 5200. Tapos ito yung ating gagamiting supply. Ayan, test natin kung wala siyang reaction na parang may masusunog. Ayan. Ayan. Ayan, nag-click na yung kanyang relay. Yung audio niya.
Lakas. Ayan. So yan, successful na ito mga idol. Lakas. So mas mataas yung amperahe ng ating nailagay na output. Pare-pareho na silang malaki. Ayan. So ito pala, nagpalit tayo ng resistor dito sa supply ng preamp. So ay nagdagdag pala tayo ng 156 ohms kasi sobrang init nung 7808 at yung 8050 na transistor sobrang init. So mataas kasi yung ating supply. So nagdagdag tayo ng resistor para hindi siya uminit ng sobra. Tapos ayan, okay na siya mga idol. So magtatakip na lang tayo. So hindi ganong, ayan yung ating kinating lang na pang-base. Medyo madumi-dumi na siyang tingnan. Ayan, test natin. So nakakabit tayo sa, ang gamit natin itong preamp na ito na pang subwoofer. So subwoofer yung tunog. Test natin. Ayan, walang boses siya, no. Malit lang yung ating speaker. Yan, sobrang galaw, oh. Tapos kabit natin sa pamboses. Tanggalin muna natin to. So maglalagay pa tayo ng body ground kasi may konting hugong. Ayan. Ito naman yung pamboses sa lip channel. Ayan. Ayan. So ang ganda ng tunog niya. So yun mga lods, ipipix na natin itong ating in-upgrade. So ayan na yung power supply. So tamang-tama naman yung kombinasyon kasi umiinit naman ng tamang-tama yung output. Kasi pag hindi ito uminit, walang pwersa yung amplifier. So papalit tayo ng resistor na mas mababa yung ohms para tamang-tama yung kanyang lakas, yung kanyang pwersa. So yan, ipipix na natin siya. Okay na, okay na. Ayan. Turn the party out. Ayan, okay na. So medyo ano na lang, yung mga tone control na lang, medyo palitan na siguro ito. Pero at least ito okay na yung ating in-upgrade. So yung mga timer, itong mga potentiometer, yan may mga problema na konti. Stuck na siguro. Ayan. So babalik na natin siya. Mga idol, okay na. Naibalik na natin yung cover. So i-sound test natin siya. So ang una nating lalagyan ng speaker ay yung sub out. Ayan, plug in natin. Power on. Ayan. Lagyan natin ng jack, RCA jack.
Sub out. Ayan, sound check natin. Ayan yung tunog niya. Tapos sunod natin, lagay natin sa pambukal tweeter. Yung palitan na yung kanyang potentiometer. Ayan yung pambukal. Turn the party out. Bounce, bounce, bounce. Turn the party out. Bounce, bounce, bounce. Turn the party out. Bounce, bounce. Turn the party out. So yan mga lods, okay na to. So hanggang dito na lang yung aking maiksing video. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta and thanks for watching.